Sa tuitubag nato sa Salmo, kalibutan, mosinggit sa kalipay, ngadto sa Dios. Sa nahitabo rong gubat sa Middle East o uban lugar o sa dinhis atong nasod kining kagubot sa mga politika, makasinggit ka tag kalipay ngadto sa Dios o pakiluoy ngadto sa Dios. Sa ato pa dili ni tinuod pa ang kaning gibutang sa Salmo. Murag layo ra ni siya tinuod, no? Sa manyong paminaw. So, gasigi lang detag tubag-tubag pero way klaro. Na. O murag unsa man ni pangandoy ni o nahitabo ni. Atong tanawon ha. Ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Pangandoy. Pangandoy ni siya. Dili pa ni siya nahitabo. Pero kay gisuwat maning Salmo, wap a matao si Jesus 2,000 years ago. Nahitabo na kani o wap a? Sa ato pa, muabot na lang og 2,000 years, di gid ni mahitabo nga maong pangandoy. Ha? Dinis atong parokya, nahitabo na ni wap a? Kanus aman? Kada ninyo palit og raffle ticket. Kada palit og raffle ticket, naghatag kag kalipay sa tibuok kalibutan. Mao na siya. Bitaw mga igsoon, nahitabo ni siya pagkabanhaw ni Hesus. Kay ang pagkabanhaw ni Hesus mao man toy kaluwasan sa tibuok kalibutan. Kaning maong pangandoy sa Salmo, gibuhat ni sa tinuod nga Mesiyas nga mao si Hesus. Nya gikan ato nga siya nabanhaw og naghatag og kalipay kanang gitawag natong Easter joy. Gikan ato ang tanan nga mosunod ni Hesus, mubuhat sa iyang mga buhat, makahatag yun og kalipay sa tibuok kalibutan. Mao na siya. Lingyay mong tupad. Ing naig tugtog diha. Ing naunsa man mosunod ka ni Hesus. Ing na ba? Kung ang asawa magsunod gyud sa kinabuhi ni Hesus, ang iyang bana makasinggit gyud kalipay. Kay si Hesus di man mangaway, di magyaw-yaw, mosugot lag tamparuson, mosugot lag papasanon sa krus, mosugot lang og latiguhon. Gihubuan man gani, musugot ra sa hubuan. Nga ilansang sa cross. Kinsa may di malipay anag naay tawo nga muhatag nimo anang maong pagmahal nga anda magantos, anda mo alagad, di gyud masuko bisag imo pang patyon musugot ra. Kinsa di malipay ana? Di ba? Sa kana gani mga tulisan, kana mga adik, malipay na sila naay tawo nga submissive kay nila. Ug mo na kinaiya ni Hesus, submissive. Matod pa sa Philippians chapter 2, ug nakat-on siya sa pagkamasinugtanon. Masinugtanon hangtod sa kamatayon. Kamatayon didto sa krus. Mo na siya. Nilingay mong tupad. Ing na sugot ka ng giingong father. Na musugot ka na. Ang mga asawa sad, kung ang bana gasunod Diyos kinabuhi ni Kristo, ang mga asawa makasinggit sa kalipay. Dili kay magsigi lang ng bisyo, sugal, inom, pamabay, suyo, pausahay. Wa man magbuhat si Kristo ana. Unya kung ang ato sang mga ginikanan, kamo mga ginikanan, maliwat sad mong Kristo sa pag-atiman sa inyong mga anak, ang inyong mga anak makasinggit sa kalipay. Kay isip amahan sa katilingban si Kristo nag-alagad, wa magsigig panugo, siya'y mo alagad, siya'y mag-una, siya'y mo pakaon, siya'y mo tambal, siya mo
sangyaw, mag-una gid siya mo rescue. Mura sa mga ginikanan usahay, binabuyon man sad og kanang naang sugo ang mga anak. May malang atong bag-o pang na tao kay kugos-kugoson, inig-abot nag mga 7 anyos, 5 anyos ganib, sugod na maglugapak. Ayaw na nabuhata ron makasinggit og kalipay ang mga anak. Unya kun ang mga anak sad magsunod sad sa kinaiya ni Kristo, anda mo antos, mosunod gyud sa og mutahod gyud sa mga ginikanan. Unsa may mahitabo? Makasinggit sa kalipay ang mga ginikanan, makaingon sa sana all. Suna kay guli nimo sa inyo ang imong anak nga nagsigig duwa sa unas computer karon nanilhig na. Talagsaon na. Anak nimo sa unang tapulan kayo porting dakuag kaon di ra ba manghuga sa gikanan karon mao nay nag-andam sa imong pagkaon nya hinugasan na tanan. Nindota na no. Anak nimong babae pataka lag labay-labay sa mga bulingon, apil na mga underwear nga mga bulingon pang labay-labay karon mao nay nang hapnig og maayob inutaw patanan nimo mga bulingon. Bulingon utaw. Ang mga tanang linabhan ang utaw. Bulingon. Ana ba? Di ba makasinggit sa kalipay? O nya kon ang pari sa ron, ang paris priest, maliwat sang Kristo, unsa say mahitabo? Musinggit sad sa kalipay ang parishioners. Anong tutok mamunako? Ningon na sad mo ron, kanus-a ka na mahitabo pa din. Ngayon sa may akong pagdumala ninyo dire, nakapalipay ninyo o nakapaguol? Wow, sana all. Kaning pagsigig baligya nato aning raffle ticket nga wa ra bay halin-halin kaayo. Unsa man ni? Anang nakapalipay ni nato o nakapaguol? Aron mo malipay ato kunong suwayag sulti. Ang ato rong halin nga raffle tickets niabot nag 4,129. Murasag nakapalit daay. Onya, naanatay 21 ka one-stop challenge. Nya, 4 na ang narimit, 17 pa ang wa marimit. Pakpak. Sana all. Diba? Makalipay gina. Pero kaning namalit og raffle tickets, nagantos ni oy. Ang uban ani wa na mo snacks, ang uban gani ani wa na mo sakay sa motor kay gitigom-tigom na lang. Uban ani wa na gani mo kaon og usa ka adlaw. Nay uban ani wa na nagpa-colors buhok kay ilang budget, ilan na lang ipalit og ticket. Nay uban oy. Naginingon ako pader sa una ang ako yung snacks kana yung Jollibee karon tubig na lang. Uy, ngano man na siya nga ay aron ko makapalit sa atong raffle ticket nako hinaut unta nga dili ka makadaog. Aron gyud ka makat-on nga kani di ay pagsakripisyo di ni paras kaugalingon. Si Kristo wa magsakripisyo para siya malipay. Ni sakripisyo siya para malipay ang uban. Mo sakripisyo nagi ka para sa imong kaugalingon, mas stress na kadiha. Sama sa atong mga politicians karon, grabe ang ilang sakripisyo para sa ilang kaugalingon lamang. Kadaghanan ba? Kadaghanan. Kanang purtigid nilang hago para lang yun mudaog, para lang yun magpabilin sa ilang gahom. Purtigid nilang hago. Pero para sa kaugalingon, mas stress ka na. Pero maghago gani kag maayo para sa uban, lingaw kay kana. Ngayon ang utanan ako, pader, sa kadaghan sa imong giatiman, napay mga scholars, napay mga staff nimo nga dagko ba sa kay nagkaon tingali ang uban ana nya daghan man na kay sila. Nya napay inyo dihang mga maglinya-linya nga mangayo ang mga bugas, mga tambal. Nya napay kay project nga gibayran anang imong siging paslat-slat karon raffle ticket na sad. Nya napay katong bayronon sa previous nimong Paris na apag magsigi og daot nimo sa social media wa ka na mas stress pa diyan ana sila nako
Kaluoy Ginoo, inighigda nako wa may 5 minutos hagok naman ko. Nya mumata ko buntag naman. Ana. Ngano wa man ko ma-stress kay kining maong sakripisyo nga akong gibuhat, wa gyud ko'y pangandoy para sa akong kaugalingon nga ako'y malipay para ra gid ni ninyong tanan. Sana all. Og mao nay gibuhat sa mga apostoles. Si San Pablo nga Saulo pa sa una, siya man to'y gabuot sad nga patyon si Esteban. Pagkamatay ni Esteban, ni sugo din siya siyang mapintas nga paglutos sa mga nagtuo ni Kristo. Gipangsiksik niya ang mga balay, gipangdakop, gipangpriso, ug mobaliban ipapatay. Nagkatibulaag in taon ang mga nagtinarong nga mga tao nga nagsunod sa Ginoo. Pero tanawa, sa ilang pagkatibulaag, unsa may ilang gibuhat, nanago. Naminaw mo sa unang pagbasa, nanago sila. Waoy, nagsangyaw, nagpadayon pagsangyaw. Niabot si Felipe, usas mga apostoles, niabot, usas mga katong dikon man siguro ni siya, kauban ni Esteban. Niabot siya dito sa Samaria. Pag abot sa Samaria, nagsangyaw siya. Og naninggit sa kalipay ang taga Samaria. Oh, tanawa. Kaning pag-antos nato sa pagsangyaw sa kinabuhi ni Kristo o sa pulong ni Kristo, makapalipay ginis uban. Kay nga naman, una, ang pulong ni Kristo para gyud kaayuhan sa tanan. Oh, maapil gyud ang uban. Sama ay nga pakana ang gigutom. Ang mag-ikaraday gigutom. O gigutom ka kaon sad. Pero pakanasan ng imong tupad, basi gigutom na. O katong imong silingan, o di maapil yung uban. Kaya ang sugo ni Kristo, mingon, waman maingon, kaon kung gigutom ka. Kung kaon gigutom ka, ikaw ra. Ang yapakan agyod ang gigutom. Ayuha ang mga masakiton. Dili ra ka magsigig ampo, Ginoo, ayuha ko sa akong sakit. Ginoo, ayuha ko sa akong sakit. Ang imo ding silingan nga masakiton man sana. May lang yun ang imo kay tuhod ay sakit. Ang iya kasing-kasing gito. Ang iya kidney gito. Ang iya cancer gito. Wa man ka magampo lagi para niya. Niguro lagi ka ng imo. Nda. Wa ka magtuman sa sugos, Ginoo. Iapil sa nang uban. Ginoo, pasaylo ako sa ako mga sala. Ginoo, pasaylo taong ko, Lord, kay nakapamalikas ko. Kanya, ni pasaylo sa kanang imong silingan, nga gibalikas ka. Ni pasaylo ka ng imong asawa, nga nagibalikas po ka. Ni pasaylo ka ng imong ginikanan, nga gibalikas po ka. Ni pasaylo na imong igsuon, nga gibalikas mo sa gaana. Hilom lagi mo. Muna, ang sugo ni Kristo, niingon siya nga, pasayloa kami sa amo mga sala, ingnan ninyo ani pagampo, pasayloa kami sa amo mga sala, ingon nga kami nagpasaylo sa nakasala namo. So maapil gyud ang laing mga makasasala. Dili lang kay kita-kita lang. Kay karon manggod siguro ay. Muna doon na tay tema gyud nagisulti si Archbishop Abitoy para sa atong Jubilee year karong 2034 nga nag-ingon, Archdiocese of Cebu journeying together as a church fully alive. Journeying together. Dili kay iya-iya. Lingian sa imong tupad. Ina kuyog taron ngadto sa amo. Ba? Na ato tamahaw. Niya daghan dinhi magpa-blessing sa birthday, wa ko kadawat og manok diha nga bihatag sa kana bang piksan lang unta ta ba na say mag-blessing ko nga po kabuok, dai unom kabuok. Wa man gihatod. May man lang mohilamo sa holy water. Wa gyud piksi ang pare bisan na lag dugo-dugo na. Na lami gayong kanon usahay no, balag mo sakit atong tuhod pero agwantahon lang na nato. Isang pako na lang manok siguro unta gihatag.
Aylan ang cake, kay nag-low carb naman ko. Aylan na ako, manok, litson. Ginagmay lang kong litson, mga 3 ka kilo. Okay. Agad manok nga tinibuok. Ay, sus, paborito, kailas pari. David, ay mo ka pressure ha. Basi ko anahin o magpa-blessing din. Kada naman na to din adlaw na agi tayo blessingan. Basi ko, padinglan to padi roy. Nanasan mo. Kanang inyong pagka-selfish ba? Grabe yung kayo mustanan. Ay na mo, ana. Muna, si Kristo ningon, ako ang tinuod nga pan. Ang mutuo kanako, dili na gutomon. Ang musunod kanako, dili na uhawon. Pasabot lagi, ug i-imitate na to ang iyang kinabuhi, magtinabangay naman ta. Magpasayloay, magdinawatay, maginantusay, mag-alagaray, kinsa pa may gutomon ana, kinsa pa may uhawon. Ug mao pa nay buhaton sa atong mga elected and appointed government officials din sa Pilipinas nga musunod ni Hesus, wa unta nirong gastong porting dagkua para lang anang impeachment, dagko kayong gasto tungod lang anang corruption nga naa natay mga trillions nga mawa. Nga magsigi silang tudtod nga dili ako'y sadaan kana ra gyud siya sadaan. Nga naman ang Vice President ra gyud mo'y dunay confidential fund nga angay siyang i-impeach tungod anang finding sa kuwa. Mura ra bagyog ako naminaw ko. Pasalamat ta sa kung nga hinooning ni ang ilarong gibuhat kay kamo og nag-monitor mo daghan kay mga legal political nga mga opinions ba makaton ta. Ako sa legal na enlighten gyud ko may kay mo explain ang mga lawyers na diha lain-lain lag klaseng view pero ang akong nakita ingon sila nganong mahadlok man ta aning finding sa kuwa kanang notice of disallowance nga dili man ni criminal case. Bisan pag gibutangan diha ang Office of the Vice President og 400 million or bisag 700 million pa na nga notice of disallowance, dili pa man na siya criminal case. Ang pagtarong ra man na sa pagsunod sa system, sa accounting system. Unya kung ma-findings na gina sa kuwa kanang tinuod na yung kuwa kanang itawon lag final na gyud sa kuwa office na gyud kaya kana audit office pa man na sa kuwa. Dili pa man na ang findings gyud sa kuwa. Doon na pa may chance nga mo appeal pa sa Supreme Court kay adto naman dito ang final nga desisyon. Mao naman to inig Supreme Court na nga desisyon, mao na to gitawag og final and executory. Nganong gifile na mag-impeachment ang Vice President nga kuha pa man nga findings. So giunhan sa Congress, murag ingon ba giunhan sa Congress kuno ang Supreme Court nga wa pa man kaabot niya. Mao magina ang system sa atong legal system. Moabot man gid ta sa Supreme Court. Kung naalan jud kay ikapaabot didto. Kadto ganing inomdobo dila to mensyonon katubang mga managsuon nga gi-rape o gipatay ba. Konbiktado naman to sa appellate court gani. Konbiktado gyapon sila. Pero ningadto sila Supreme Court na reverse, di ba? Hinomdo mo ato. Awa mo kinumdom. Gibuhian oy. Gibuhian. Gool gani kay itong inahan atong duha ka buok gipatay. Unsa na kunong hustisya sa Pilipinas ay mao may desisyon sa Supreme Court. Mao man ay atong gitawag ang final and executory kay Supreme Court na guna. Tanawa karon unsay gibuhat nato. Gihimo natong criminal case ang dili criminal case. Naanoy criminal case gyud wa nato himo ang criminal case. Dunay gipauli sa Supreme Court nga 60 billion nga gikuha gikan sa PhilHealth. Final and executory to. Nauli na karon. Kana mo'y kuyaw kayo. Criminal case na. Kinsa may author anak. Kinsa may nagkuha atong 60 billion dito. 89 man gani unta to. May gani kay napailan da yun og kanang petition. Mautong na wa malahos og kuha ang 29 billion. 60 billion na. Nya, final and executory na na. Kay Supreme Court ang nag-order. Ipauli. Nya doon na sa desisyon ng atong presidente nga ipauli ito.
Wa, ambot, kung nauli na ba, upang ko kadungog. Pasing, wala sa ko ka-monitor. Ingon ana ba, maunay angayang pailan og criminal case, taktako na sa iyang pagka-government employee or government servant. Unsa may angay niyang itaktak, impeachment ba o kaso ba? Kana. Pero wa buhata. Mao na tungod na kay wa ta magsunod ni Hesus. Nagsunod ta sa pagpakaaron ingnon ang kangitngit sa sala, ang kahakog, ug mao na resulta daghan ang gigutom nato ron, gigutom materially, gigutom spiritually. Ligi, last na lang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, wa magsunod ni Hesus. Gilingi ingna ako'y tambal sa imong kagutom. Ingna ba? Ingna, ako'y mutambal sa imong kagutom. Nga, kung ang imo ng asawa imong gilingi, imong asawa, tamparuson, tigadang buhanga ka. Wa man kay intrigo-intrigo, ana imong sweldo nga rin ako. Ana. Kay bawsad mo kung say akong kagutom karon. Ako ba, kung say akong kagutom ron, nga mahurot gyud ang ticket, no? Unya, mutambal mo sa akong kagutom.